So magandang araw kabola. Sa video na ito pag-uusapan natin puro po free agency kasi ang dami pong nangyari kabola around free agency, kaya maganda pong pag-uusapan ito kabola. Then we will give our comment dito sa bagong logo ng PBA. So mga hindi pa nakasubscribe pa, pindutin naman po yung subscription button. Comments muna tayo ng mga fans. Ronald Berbusidad, pa-shoutout Sir Malyari, pa-shoutout Idol. Si Moto2 ay signed and trade sa Terrafirma para kay Sanggalang at Carino. Hintalayin na lang natin. Yes, narinig ko din po ang rumor na yan. Anthony Alon, shoutout Idol. Pa-birthday sa papa ko. Happy birthday po sa papa ni Boss Anthony Alon. Walang kasi siyang karapatang magreklamo kasi nga po active consultant lang siya ng team. Si Trulio dapat ang gumagawa niya sa papangalawang technical lang yun. Sabi naman dito kabola, first, wala ba siyang karapatan magreklamo? Meron, di ba? Any part of the coaching staff, kabola, may karapatan namang magreklamo. Wag lang sobra. Which is sumobra nga po itong si Coach Nenad, kabola, kaya deserve niya rin naman talaga po yung technical na yon. Kabola, hirap makatulog, sabi naman ni Michael Anthony Punzaran. You're talking about yung mga natalong pa sa Meralco Balls. Malamang, hirap po talaga silang makatulog niyan. Ito nga po, kabola, no? Bagong logo po ng PBA, preparation po ng kanilang 50th po na year kabola. First, congratulations to them. Alam naman natin, hindi po ganun kadali na ma-reach po ang 50th year in terms of existing kabola. Business man yan, love life man yan kabola, di ba? Sobrang hirap po yan. So, respect po to this institution, the PBA. Pero the logo is not working for me. Kabola, I do not see the point of putting 50 there. So, kasi ang ibig sabihin yan, pala, itong logo na ito, kabola, pang isang season lang, di ba? Papalitan din nila, o ibabalik lang pala nila sa dati by next season, kabola. Rundown na natin mga pangyayari po sa free agency. First, Arwin Santos, hindi pa rin sa PBA pala ito babalik, kabola. Sa Basilan daw siya next na lalaro. And of course, ang voice na nakapag-report niyan, wala na iba kundi si Boss Snow Badwa, kabola. First, sa MPBL, gumaganda pa rin yung role po nitong si Arwin Santos. At of course, kabola, playable pa rin po siya doon, kabola. Next, Vic Manuel, kabola. Napili na rin po niyang maglaro din po sa MPBL. Pangasinan po yung napili niya po na team, kabola. Now ito, medyo mais nakakapanginayang kasi nakita naman natin yung laruan niya po sa Terrafirma. Yung last few games na po, kabola, natin ito. He can still play in the PBA. Siguro, kung may bagong team siya, siguro 5 to 10 minutes sana, kabola, off the bench. He can still give you quality minutes, kabola. Pero sabi niya, in-explain niya po yung decision niya. It's because sa MPBL kasi, tutuloy niya po yung kanya pong current po na other job, which is coaching, kabola. And sa palagay niya, dito kasi mas long term siya for his future. Kaya, yun po yung decision niya, kabola. Kaya po siya pupunta muna ng MPBL. And of course, the biggest rivalry or mga banatan po in the social media around the PBA universe in the past few days. So, wala na pong iba kundi between Snow Badwa and Renz Abando, kabola. So, saan ba ito nagsimula? So, first, ito kasi Snow Badwa, of course, he reported or he provided a rumor, kabola, na ito pong si Renz ay nakalisip po na magandang offer, kabola, from MPBL teams, kabola. Parang yun po yung point ng unang boss lang naman, kabola. So, hindi pa naman yung sinasabi niya na paper mag-boost sa MPBL. Nirefute po yan, kabola, ni Renz Abando at sinabing fake news. Kilala naman natin si Snow. Siyempre, nag-react siya doon, kabola. And then, of course, may mga gumatong po na fans. Alam niyo naman si Snow Badwa, nagagatuhan po talaga yan. Of course, mahal natin si Sir Snow Badwa, kabola, source of a lot of PBA trade rumors. Pero kilala din naman kasi natin yung personality niya. So, hindi nakakagulat. Nung nagatuhan yung issue, kabola, talagang bumanat din po siya ng bumanat. And then, ang question mo na lang siguro, which is actually, in a way, I agree with Snow, and some fans who pointed it out, bakit pa kailangang i-refute po ni Renz Abando yun, kabola, di ba? Nahihiya ba siya maglaro sa MPBL? Di ba, ka-refute ba yun? Kaya ba maglaro sa MPBL? Sa MPBL, they provided naman na good offers, kaboli. At least dun sa MPBL, kumbaga, hindi illegal po yung mga ino-offer nilang kontrata kasi wala naman natin silang maximum doon po na salary, di ba? So, sa akin lang, ano yung positive, kumbaga, ng pag-refute niya doon? Kabola, di ba? Ayaw ba niya magkaroon ng bidding war para mas mataas yung makuha niya salary? Kabola, parang ganun, di ba? So, for me, of course, wala akong tayo makagawa doon sa reaction po ni Snow Badwa. Pero overall, questionable sa akin yung pagsagot-sagot pa ni Abando. Kababaw sa palagay mo, sinong tama, si Abando o si Snow? Comment na po sa baba.